As we celebrate the 500 years of Christianity in our country, we are called to be a gift. Catholic Handicap Day, we have a mission. Called to care for those who have less in life. Bring the love and happiness of Jesus to those who suffer. Poor plus physically handicapped is more than double misery. Some combinations of disabilities are terrible, like deafness and blindness. Salute to the frontliners. They care for the sick. They do what they can, caring for those who can make them sick. This street person does what he can. He sells for a living what we throw away. Can we also care for the people who sleep on the streets? Pope Francis said, "Go to the extremes." A mentally challenged child abandoned on the street. A poor street family being interviewed towards a solution. Sick, dying, and abandoned on the street. What can I do? The most important is respect. We have a mission, called to serve. At this 500 years jubilee, the bishops remind us we are gifted to give. We may not be bishops, but we can be interpreters for the deaf. Study sign language. We teach life values. Simple food for the hungry on the street. Welcome persons with disabilities, arranging for the sacraments. A blind person uses Braille for the first reading during the visit of Pope Francis. A physically handicapped can also read during the Holy Mass. A mentally challenged can also be a Mass server, caring and teaching others to care. We are ready for the unexpected, bringing joy to Taal refugees. The sick and dying on the street can also receive the sacraments. Let them work. Despite his disabilities, the boy in the middle studied computer graphics. Classmates bought the equipment. Now he supports his disabled siblings. We can build more ramps for wheelchairs. Darwin Ramos had a severe bone problem. He lived on the street near the LRT station of Libertad in Pasay City. Even if very disabled, he collected and sold plastics to help his family. Darwin was helped by the Tulay ng Kabataan Foundation, headed by Father Matthew Douches. Darwin offered his sufferings for the others who are in need. He died at the age of 17. Darwin Ramos was declared servant of God. Another example is Carlo Acutis, who died of leukemia in 2006 at the age of 15. A wasted life? A young teenager who used his computer skills to spread the faith to others. His life plan: be always close to Jesus. His actions: always do what Jesus wants you to do. He was declared blessed on October 10, 2020. What's your mission? Be aware, be a messenger, be a volunteer, improve lives. We are happy to realize that several organizations help the most needy. Brothers of Charity, School for Special Children. Brothers of Mercy, caring for abandoned mentally ill. Daughters of Charity, Home for Elderly and Abandoned Mentally Challenged. Handicap Center Lourdes, caring for abandoned multiple disabled. Little Mission for the Deaf, committed to the deaf. Missionaries of Charity, caring for children with special needs and the poor. Missionaries of the Poor, lifelong commitment to abandoned special children and the poor. Salesian Sisters of the Sacred Hearts, caring for the deaf. Servants of Charity, lifelong commitment to abandoned special children. Sisters of Christian Charity, lifelong commitment to abandoned blind girls. We must care for all people, especially the most needy, the most disabled, the most abandoned, the most ridiculed.
The greater the need, the greater the care. We are gifted to give. Be a church volunteer. Join Catholic organizations for people with disabilities. Contact in your parish the person in charge of the people with disabilities. Or contact us, Catholic Handicap Development, or email us at helphandicap@gmail.com. Thank you. Before the Mass, prepare yourselves well for it. Do not watch it with a cup of coffee in hand. Read the Mass readings to prepare yourselves. Think what you are to thank the Lord for and what to offer to Him this Mass. Remember, you are praying this Eucharist with many other fellow Catholics. During the Mass, stay in reverent gesture throughout the Mass. Pray with the whole family. Join in prayers, response, and singing. At the time of communion, make a spiritual communion. After the Mass, take some moments of silence to read again the scriptural readings and reflect. Sound.
Pagbasa. Okay. Pagbasa. Before the Mass, prepare yourselves well for it. Do not watch it with a cup of coffee in hand. Read the Mass readings to prepare yourselves. Think what you are to thank the Lord for and what to offer to Him this Mass. Remember, you are praying this Eucharist with many other fellow Catholics. During the Mass, stay in reverent gesture throughout the Mass. Pray with the whole family. Join in prayers, response, and singing. At the time of communion, make a spiritual communion. After the Mass, take some moments of silence to read again the scriptural readings and reflect. Sanggol niya, hindi nga palabas ko talaga mo.
iligtas kami sa dusa. Magandang umaga sa inyong lahat. Tayo ngayon ay nasa ikalawang linggo sa banal na panahon ng pagdating ng Panginoon. Ang araw ding ito ay itinalaga upang ipagdiwang ang araw ng mga kapatid nating may kapansanan o Persons with Disability Day. Sila ay hindi naiiba sa atin. Lahat tayo ay minamahal ng Diyos, kung kaya tayo ay iisa bilang kanyang sambayanan. Ipanalangin natin ang bawat isa, lalo na ang mga may kapansanan. Nawa, higit nilang madama na sila ay bahagi ng ating buhay simbahan. At lalo na, malaman nila na sa mata ng Diyos, sila ay mahalaga. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ay ang apostolikong tagapangasiwa, Bishop Roderick Pabilio, D.D., kasama ang minister ng Archdiocese of Manila, Ministry on Persons with Disabilities, Reverend Father Alex O. Thomas, minister ng Catholic Deaf Care, Reverend Father Luke Mortgat, at ang parish priest ng Most Holy Trinity Parish, si Reverend Father Enrico Martin Adovizo. Tayo'y magsitayo, buong puso at malugod na sumabay sa pag-awit ng pambungad na awitin. Masaya natin ipaganang pagdating ng manunubos tagapagligtas natin. Tuwirin mga landas, mga almitan ay tapusin sapagkat si Kristo natin. Simula mga nung unang-una na ang tao'y nalugmok sa sala. Pinangakong ang bihen ay magpigil, ang sanggol ay Emmanuel. Masaya natin ipaganda pagdating ng bago
magandang pagdating ng manunubos na kapagligtas natin. Luwinin mga landas, mga alitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo rin. Mga kapatid, kasama natin ang ating mga kapatid na may mga kapansanan. Purihin natin ang Diyos, pasalamatan siya, at isama natin sila sa ating mga panalangin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging handa sa pagdiriwang ng banal na mga misteryo. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at maawain, sa aming pagsalubong sa iyong anak, huwag mo ipahintulot na maging hadlang ang aming mga pinagkakaabalahan. Turuan nawa kami ng kanyang karunungan upang kami ay kanyang makapiling. Kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo magsiupo at makinig sa pagbasa ng salita ng Diyos. Maririnig natin ang mga mapagkalingang pahayag ng Diyos para sa kanyang sambayanang bihag sa Babylonia. Ang panawagang ihanda ang daraanan ng Panginoon ay nasasalamin sa ating ebanghelyo ngayon. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Aliwin ninyo ang aking bayan, sabi ng Diyos. Aliwin ninyo sila. Inyong ibalita sa bayang Jerusalem na hinango ko na sila sa pagkaalipin. Pagkat nagbayad na sila ng ibayo sa pagkakasalang ginawa sa akin. May tinig na sumisigaw. Ipaghanda ang Panginoon ng daan sa ilang. Isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos. Tambakan ang mga lambak. Patagin ang mga burol at bundok, at pantayin ang mga baku-bakong daan. Mahahayag ang kaningningan ng Panginoon, at makikita ng lahat, siya mismo ang nagsabi nito. At ikaw, O Jerusalem, mabuting balita ay iyong ihayag. Ikaw, Sion, umakyat ka sa tuktok ng bundok. Ikaw ay sumigaw, huwag kang magsisindak. Sabihin sa Juda, narito ang iyong Diyos. Dumarating ang Panginoong makapangyarihan. Taglay ang gantimpala sa mga hinirang. At tulad ng pastol, yaong kawan niya ay kakalingain sa sariling bisig. Yaong mga tupay kanyang titipunin. Sa kanyang kandungan ay pagyayamanin at papatnubayan ang tupang may supling.
Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ulitin po natin. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya ay magiging payapa, kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaop palad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay pawang maghahari iyaong pagtatapat, at ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupai bubungang mainam. Sa harapan niya yaong maghahari, pawang katarungan, magiging payapat, susunod ang madla sa kanyang daan. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ikalawang pagbasa. Lilikha ang Diyos ng bagong langit at ng bagong lupa na paghaharian ng katarungan. Inaanyayahan niya tayong maghintay at maghanda sa pamamagitan ng pagsisisi at banal na pamumuhay. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Huwag niyong kalilimutan ito, mga pinakamamahal, sa Panginoon ang isang araw ay 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos, sapagkat hindi niya na kayo'y mapahamak. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mapaparam na may nakakapangilabot na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin, at ang lahat sa lupa ay malalantad. Yamang ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay. Italaga na ninyo sa Kanya kalooban, samantalang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos. Magsikap kayong mabuti upang mapadali ang pagdating ng araw na iyon, araw ng pagkatupok ng kalangitan at pagkatunaw sa matinding init ng mga bagay naroon. Ngunit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na pinaghaharian ng katarungan. Kaya nga, mga minamahal,
Samantalang kayo'y naghihintay, sikapin niyong mamuhay na payapa, walang dungis at kapintasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo magsitayo at magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Daan ng poong nariyan na, tuwirit ihanda sa Kanya. Pagtubos niya'y makikita. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang mabuting balita tungkol kay Jesucristo na anak ng Diyos. Nagsimula ito noong matupad ang hula ni Propeta Isaías. Narito ang sugo ko na aking ipadadalang mauna sa iyo. Iahanda niya ang iyong daraanan. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang. Ihanda niyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin niyo ang kanyang mga landas. At dumating nga sa ilang si Juan, nagbibinyag at nangangaral. Sinabi niya sa mga tao, pagsisihat niyo talikdan ang iyong mga kasalanan at pabinyag kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Halos lahat ng taga-Judea at taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan upang makinig. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y bininyagan niya sa ilog Jordan. Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat, ang kanyang pamigkis, ang kanyang namang pagkain, balang at pulot pukyutan. Lagi niyang siyasabi sa kanyang pangangaral, darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa akin, ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang mapanyapak. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Nandito po tayo sa simbahan ng Holy Trinity Parish sa Balik-Balik dahil po sa ngayong linggo ay PWD Sunday, people with disabilities, people who are differently abled. At yan po yung pinagdiriwang natin ngayong linggo. At dito sa parokya ng Holy Trinity,
malakas po ang kanilang ministry para sa PWD. Sinabi po ni Papa Francis na ang mga lahat ng tao, kahit na yung mga PWD, ay mga biyaya ng Diyos. Kaya mayroon silang gifts na dapat nating pahalagahan at dapat nating tanggapin. Kaya sila po ay bahagi din ng ating sambayanan. Kaya sa ministry ng PWD, isinasama po natin sila sa buhay ng simbahan. Binibigyan natin ng paraan na sila'y makaintindi sa salita ng Diyos, na sila'y makapaglingkod din sa simbahan, tulad na nangyari sa ating misa ngayon. Tandaan po natin, nung si Jesus ay dumating, siya'y nagpahayag ng mabuting balita. Kasama ng kanyang pahayag ng mabuting balita, ipinakita niya sa atin kung ano yung mabuting balita. Kaya po siya ay naglingkod. Maririnig natin sa Ebanghelyo, sa mga pilay, sa mga pingkaw, sa mga bulag, sa mga bingi, sa mga nauutal, sa mga paralitiko, sa mga may sakit. Sa paglilingkod ni Jesus sa mga taong ganito, pinakita niya na sila'y mahalaga at bahagi ng mabuting balita. So yan po yung paalaala sa atin ngayong linggo ng PWD. Sila po'y bahagi ng ating sambayanan at ang ating paglilingkod sa kanila ay tanda na nandito na ang kaharian ng Diyos, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay para po sa lahat. Sila nga ay may karapatan din sa salita ng Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng kaligtasan. Kaya ngayong ikalawang linggo ng Adbyento, ipapaliwanag po natin sa lahat ano ba ang ibig sabihin ng balita ng Diyos, ng salita ng Diyos sa atin ngayon. Comfort, comfort my people. Aliwin, aliwin sa ating unang pagbasa. Hindi ba ito rin ang kailangan natin sa ating bayan ngayon? Bugbog na tayo sa lockdown, sa kawalang trabaho, sa hirap sa internet, sa ating work from home, at sa ating online learning, sa pagkasira ng mga negosyo, sa sakit, sa baha, sa mga nasisiraan ng loob, sa COVID-19, ang haba ng listahan at sinasamahan pa, pinapahaba pa ng red tagging, ng pagpapapatay sa mga abogado at sa patuloy na EJK. Kaya kailangan natin na aliwin tayo ng Diyos. And the prophet cried to comfort the people because the Lord is coming. Ang bayan ng Israel noon ay matagal nang ipinatapon sa Babylonia. Nawawala na sila ng pag-asang makabalik sa kanilang bayan. Ang pagkatalo nila sa mga Babylonians, ang pagkasira ng kanilang lungsod ng Jerusalem at ng templo, at ang pagka-exile ay parusa sa kanilang kasalanan na hindi sila sumunod sa kasunduan sa pagtitipan nila sa Diyos. Kaya ang magagandang balita ni Propeta Isaías ay, bayad na ang pagkautang niyo, napatawad na ang inyong kasalanan. Kaya darating na ang Diyos sa kanila. Makauuwi na sila sa kanilang lupain to make a highway for the Lord to come. Yet, He is coming with glory and power. But most of all,
He is coming with tenderness, like a shepherd carrying the lamb in his arms. Iuuwi na niya ang mga Israelita sa kanilang lupain. Iyan ang mabuting balita. Itong panawagan ni Propeta Isaías mga 500 years ago, na bago dumating si Jesus, ay ginamit din ni Juan Bautista sa ating ebanghelyo ngayon. Siya ang boses na nananawagan sa disyerto. Darating na ang ipinangako ng Diyos, ang Mesiyas. Sa totoo, hindi lang Mesiyas o Kristo ang darating. Siya ay ang anak ng Diyos mismo. Labis sa ating imagination, hindi natin ma-imagine ang pagtupad ng Diyos sa kanyang mga pangako. Nangako siya na magpapadala ng isang taong itinalaga niya, na tinatawag na Mesiyas sa Hebreo at Kristo naman sa Griego. Nakakagulat na ang Kristo na ipinadala ay ang kanyang anak mismo. Kaya tuloy sinabi ni Juan Bautista, hindi nga ako karapat-dapat na magkalagman lang ng tali ng kanyang sandalyas. Napakadakila niya. Ang daan o highway na ating ihahanda ay ang ating puso. Totoong dumating na si Jesus sa ating mundo. Pero dumating na ba siya sa ating buhay? Gusto niyang pumasok sa ating puso, sa bawat isa sa atin. Ang tanging hadlang sa kanyang pagdating ay ang kasalanan. Kaya tanggalin na ang kasalanan. Sa Tagalog, may iba't ibang salita tayo na ginagamit para sa kasalanan. Tinatawag natin ito na pagkukulang. Parang valley o lambak ang ating buhay na kailangang tambakan. Punan na natin ang ating mga pagkukulang sa ating pamilya, sa ating trabaho, sa ating bayan, sa ating Diyos. Kaya upang matanggap ang Panginoon, punan na natin ang ating mga pagkukulang. Tinatawag din natin ang kasalanan na pagmamalabis. Ito ay ang bundok, ang burol na kailangan tibagin. Pagmamalabis sa ating kasakiman. Naging uso noon ang kasabihan, control your greed. May mga tao na sobra ang yabang, masyadong mahangin. May mga tao rin na hindi nakokontento sa kapangyarihan. Kaya minamata nila yung iba. Yan yung palamura. Minumura nila ang iba. Ginagawang mura ang ibang tao. Ang mga bisyo ay pagmamalabis. Sobra ang pag-iinom, sobra ang pagsusugal, sobra ang paggamit ng droga. Ang kasalanan ay tinatawag ding kalikuan. Liko-liko ang pamamaraan. Kailangan itong ituwid. Liko-liko ang transaksyon sa corruption. Ang pandaraya ay kalikuan. Ganon din ang mga false news. Liniligaw tayo. Iyan po ang kasalanan. Pagkukulang, pagmamalabis, liko-liko ang daan. Gawin na nating matuwid ang ating buhay upang matanggap ng madali ang Diyos na dumadating. Ano ang paraan upang maituwid natin ang ating buhay? Magsisi. Ang pagbibinyag ni Juan Bautista ay tanda ng pagsisisi.
Ang mga tao na naantig ng panawagan ni Juan ay nagsisisi na sa kanilang kasamaan, kaya lumulusong sila sa ilog Jordan. Dito pinapaliguan sila ni Juan, nilulublob sa tubig. Nililinis na sila sa karumihan ng kanilang kasalanan. Ang panlabas na paliligo ay tanda ng paglilinis ng kanilang kalooban. Tayo ay nilinis na sa tubig ng binyag. Pero nagkakasala pa rin tayo. Ang pagtanggal sa kasalanan na nagawa pagkatapos ng binyag ay ang pagkukumpisal. Pumupunta tayo sa kumpisalan dahil sa nagsisisi na tayo. Inaamin na natin na nagkamali tayo, kaya ikinukumpisal na natin. Ang panahon ng Adbyento ay panahon ng pagsisi, panahon ng pagkukumpisal. Kung noon ang panawagan ni Juan Bautista ay magpabinyag kayo, ngayon ang panawagan sa atin ay mangumpisal kayo sa ating nabinyagan na tayo. Sana po maghanap tayo ng pagkakataon na makapangumpisal para pagdating ng Panginoon, matagpuan ni Jesus ang ating puso na handa para sa Kanya. Sa December 8, sa Martes, ay ipagdiwang natin ang dakilang kapistahan ng Immaculada Concepcion, ang kalilisinisang paglihi kay Maria. Inihanda ng Diyos ang Birheng Maria na natanggapin si Jesus. Hindi niya hinayaang mabahiran ng kasalanan ang laman na pagkukunan ng kanyang anak ng laman upang siya ay maging tao. Kaya ang kapistahan ng Immaculada Concepcion ay hindi lang tungkol kay Maria. Ito ay tungkol kay Jesus. At home si Jesus sa sinapupunan ni Maria kasi ito ay hindi nabahiran ng kasamaan. Kasalanan lang ang humahadlang sa pagdating ni Jesus. Kaya sinabi ni San Pedro sa ating ikalawang pagbasa, samantalang kayo'y naghihintay, sikapin ninyong mamuhay na payapa, walang dungis at walang kapintasan. Sana po magsimba tayo sa Martes at alalahanin natin na ang kasalanan ang hadlang sa paglapit kay Jesus. Panawagan sa atin na linisin ang ating sarili. Ito ang dahilan ng ating paghihintay. Ito ay panahon ng pagsisisi at pagbabagong buhay. Baka naman sabihin ninyo, taon-taon na lang tayong nagdiriwang ng Adbyento. Palaging naghihintay at wala naman siya. Kailan pa siya darating? Taon-taon, umaawit tayo, halina Jesus, halina, dumating ka na. At wala pa siya. Ito rin ang reklamo ng mga Kristiyano noon kay San Pedro. Kaya sinulat niya na huwag tayong mainip kasi iba ang pagbilang ng panahon ng Diyos. Sa Panginoon, ang isang araw ay 1,000 taon at ang 1,000 taon ay isang araw lamang. Huwag tayong mainip sa kahihintay. Binibigyan pa niya tayo ng panahon upang magsisi at makagawa ng kabutihan. Ayaw niya na tayo'y mapahamak. The patience of God is for our salvation. So He still gives us the opportunity to be more ready. Let us not take the time that we have as simply wasting or killing time, but as opportunities to grow in love of Him and to be more like Jesus.
Jesus is faithful. He will surely come. Si Juan Bautista ay hindi lang nanawagan sa kanyang pagsasalita. Ang kanyang buhay, ang kanyang lifestyle is also a message. Marami ang mga taong pumupunta sa kanya, hindi lang dahil sa kanyang salita. Kapanipaniwala ang kanyang salita dahil sa kanyang buhay. Sinabi po ni Pope Saint Pope Paul VI, modern man listens more willingly to witnesses than to teachers. And if he listens to teachers, it is because they are witnesses. Totoo ito kay Juan Bautista. Siya ay nangaral, isinasa buhay niya ang kanyang pangangaral. Kaya simple lang ang buhay niya. Nakatira siya sa disyerto, balat ng camel ang kanyang damit. Ang pagkain niya ay pagkain sa disyerto, mga insekto at honey. Noong nabilanggo si Juan Bautista, tinanong ni Jesus ang mga tao, "Why did you go out? What did you go out to see in the desert? Someone dressed in fine clothing? Those who wear fine clothing are in royal palaces. Then why did you go out? To see a prophet? Yes, I tell you, and more than a prophet." Propeta si Juan Bautista sa kanyang salita at sa kanyang pamumuhay. Ipinakita niya sa kanyang pamumuhay kung paano matanggap si Jesus. Ano yung straight way sa pagtanggap sa Kanya? In humility, in simplicity, and in commitment to the truth. In humility, hindi siya nagmamalaki. Handa na ang mga taong maniwala na siya ang Kristo. Pero sinabi niya na hindi siya. May isa pang mas poverty. In commitment to the truth, he was strong in his message to the people. Huwag kayong mangingikil. Makontento kayo sa inyong sweldo. Huwag kayong mang-aapi, huwag kayong mang-aabuso sa mga tao. Sinabi niya yan sa mga militar ng kanyang lugar. Ganon din ang kailangan ng mensahe natin sa ating mga military. Huwag kayong mang-abuso sa tao. No, huwag kayong gumagawa-gawa ng kaso laban sa kanila. Maliwanag din ang kanyang salita sa hari, si Haring Herodes, na hindi tama na kinakasama mo ang asawa ng iyong kapatid. Nanindigan siya para sa katotohanan. Maliwanag ang kanyang mensahe sa kanila. Maganda po ang balita sa atin ngayon. Sa gitna ng mga problema na bumabagabag sa atin,
darating ang Panginoon. Napatawad na ang ating mga kasalanan at dadalhin niya tayo sa kanyang piling tulad ng pastol na nagdadala ng kanyang mga kawan. Ang hamon sa atin, patuloyin natin siya. Tanggalin na natin ang ating mga pagkukulang, pagmamalabis, kalikuan ng daan sa ating buhay na humahadlang sa Kanya. Pakinggan natin ang panawagan ni Juan Bautista na magsisi at sundin natin ang halimbawa ng kanyang buhay. Mamuhay ng simple, maging mababa ang loob, at manindigan sa katotohanan. Sinabi ni Jesus, "Ako ang daan, ang buhay at ang katotohanan." Matatanggap natin siya kung tayo'y naninindigan para sa buhay at naninindigan para sa katotohanan. Tumayo po tayong lahat at sabay-sabay nating awitin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan, sa lahat ng may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak Santa Maria Virgen. Nagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumak. Nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Noon magmumula paririto at hukom sa nangabubuhan at nangamatay ng tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan Katolika, sa mahal ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Idalangin natin sa Ama na maging mga propeta tayo tulad ni Juan Bautista na naghahanda at nagtataguyod ng daan ng Panginoon. Buong tiwala tayong manalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Katulad ni Juan Bautista, umakay sa mga tao para makilala si Jesus. Naway maituro na simbahan na si Jesucristo ang tanging tagapagligtas
at Panginoon ng kasaysayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maging tagapagtaguyod nawa ng katotohanan ang mga namumuno sa pamahalaan at wakasan nawa nila ang mga kasinungalingan na nagdudulot ng pagkakawatak-watak sa ating lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin nawa ng bawat komunidad ang mga may kapansanan at makasalanan at tulungan silang magkaroon ng makabuluhang pamumuhay at makabangon muli mula sa kanilang paghirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may kapansanan sa paningin, sa pandinig, ang mga batang may espesyal na pangangailangan at iba pang may kapansanan physical, developmental at psychosocial kasama ng kanilang mga tagapag-alaga ay mabigyan ng sapat na suporta, moral, pangkalusugan at spiritual upang sila ay magkaroon ng lubos na kamalayan at totoong pakikibahagi sa ating sambayanan at simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Katulad ni San Juan Bautista, maging mapagkumbaba tayo at isaalang-alang ang pagiging tagapaghatid ng mabuting balita sa lahat ng antas ng lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat na nagtitipon ngayon naway sa paganitan natin ng ating anibersaryo sa pagkakatalaga bilang simbahan ng Diyos ay lalong maningas ang ating paglilingkod sa kapwa at buhay panalangin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nagtalaga ng kanilang sarili sa buhay reliyoso, naway ihanda nila ang daraanan ng Panginoon sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod sa kanilang kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa kaunting sandali ng katahimikan, ipagdasal natin ang ating sariling kahilingan. Ama, Ikaw ang aming kaligtasan, patatagin mo kami sa aming paglilingkod sa iyong anak at sa aming kapwa. Hinihiling namin ito kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ang mga pusong naman
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay. Sa anumang kakulangan ng aming abang nakayanan, naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning, at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y muling nabuhay, si Kristo'y nagbabalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay Isa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa, at ng buong kaparian kasama mga laikong kabalikat namin sa paglilingkod sa bayan ng Diyos. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling maubuhay, gayon din lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang matapat na kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayong lahat ay mga anak ng Diyos. Puspos ng banal na Espiritu, tumawag tayo ng buong tiwala sa ating Ama, ayon sa mga salitang iniwan ng ating kapatid na si Jesus. Oh
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod po tayo. Mga kapatid, narito po si Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Sa
ay sayamat ng Pasko. Kung bawat pamilya ay buo, kaya dinalangin natin ang bawat tahanan bago sumapit ang Pasko. Panginoon, halina, umalito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa. Gabay ang mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. O kay gulo naman ng mundo, hirap, sakuna, lungkot. Kaya sama-sama tayong manalangin dahil darating na ang Pasko. Panginoon, halina, pumalito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa. Gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po tayong lahat para sa panalangin ng Oratio Imperata laban sa COVID-19 virus. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas na mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawan nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtin mo ng makapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin mo sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen.
Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Banal na San Tatlo. Ipanalangin ko sa amin. Magsitayo po tayo. Magsiupo muna ang lahat. May sasabihin po sa atin ang minister natin ng PWD. Magandang umaga ho sa ating lahat. Ngayon po ay unang linggo para sa buwan ng Disyembre. At kapag unang linggo ho ng buwan ng Disyembre ay itinatalaga natin ito bilang Catholic Handicap Day o linggo para sa mga taong may kapansanan. Alam niyo mga kapatid, tayo ngayon nasa panahon ng Adbyento at ang panahon ng Adbyento ay paghahanda. Paghahanda para sa nalalapit na Kapaskuhan, ang pagsilang ng ating Mesiyas na ating Panginoong Hesukristo. Ang pinakamaganda hong paghahanda na pwede nating gawin ngayon ay ang spiritual na paghahanda. At ang spiritual na paghahanda na pwede nating gawin ngayon ay makita natin ang pangangailangan ng ating mga kapatid, lalo-lalo na ang ating mga kapatid na may kapansanan, na kung saan ho ay hindi tayo nagiging indifferent sa kanilang pangangailangan. Kaya ngayon ho, ang linggo na to, lalo sa banal na misa na to, saksi ho ang Diyos na kung saan tayong lahat ho ay patuloy na nagtutulungan para sa gayon ho ang mga tao nating may kapansanan, mga kapatid na may kapansanan, ay magkaroon sila ng tinatawag natin na inclusivity, at the same time active participation. Yan po ang pinapaalala sa atin ni Pope Francis, na itong ating mga kapatid na may kapansanan ay regalo din sila ng Diyos. May mga talento din sila, may mga kakayahan din sila. At kailangan ho isama natin sila. Magkaroon sila ng inclusion sa ating komunidad sapagkat sila po'y mga binyagang Kristiyano din. At hindi lang ho maisama, kundi magkaroon din sila ng active participation na kung saan ay nakikiisa din sila sa mga gawaing espiritual ng buhay natin. Kaya ho, sa ngalan ho ng ministry, Archdiocese of Manila Ministry for Persons with Disabilities, ay nagpapasalamat po kami ng sobra-sobra ho sa ating banal na tagapangasiwa na namuno sa ating pagdiriwang ngayon, si Bishop Roderick Pabilio. Palakpakan ho natin si Bishop. Bishop, maraming salamat po. At gayon din ho ay maraming salamat ho sa aming kaibigang pari. Talaga siya po yung head ng aming social service, no? Na kung saan ay ipinagdiwang ang araw ng mga kapahisanan dito sa kanilang parokya. Ang pinakamabait, pinakamabuting kura paroko ng Most Holy Trinity Parish, Father Eric Adoviso. Maraming salamat po, Father Eric. At sa lahat ho ng mga PWD volunteers, no? Nanggaling pa sa iba't ibang parokya. Alam ho namin na sa linggo na to, sa bawat iba't ibang parokya ay ginagawa din yung araw ng mga may kapansanan. Pero kayo ho ay patuloy ho na naglilingkod sa ministry at sa mga taong may kapansanan. Sa lahat ho ng mga volunteers, maraming salamat ho sa inyo. At sa lahat ho ng mga PWDs na narito ho sa atin, nakiisa, kayo ho ay kasama namin. Kayo ho ay may kakayahan, may talento, kagalingan. Kaya ipakita niyo ho iyan at higit sa lahat, ibinigayan sa inyo ng Diyos para magamit niyo ho. Palakpakan din ho natin ang lahat ng mga PWDs na narito. At ang community din po ng Most Holy Trinity Parish na kung saan ay tumulong at naghanda para sa banal na misang ito, maraming salamat din po sa inyong lahat. No? Palakpakan din po natin sila lahat. Tumayo na po tayong lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Iyuko ang inyong mga ulo at tumingin ng pagpapala sa Diyos. Ang makapangyarihang Diyos Ama na bugtong na anak na naparito noon at hinihintay nating bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating. At siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya sa gantimpalang buhay na di matatapos, kapag siya ay dumating ng may kadakila ang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo, taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.